Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Mga araw ni Xi Jinping, presidente ng China, ay bilang na pala. Dahil ang kanilang defense minister na si Zhang Yuxia ay ito pala yung kinakatakutan ni Xi Jinping dahil kontrolado ni Zhang Yuxia ang dalawang regiment ng mga elite elite army ng China, ng PLA, ay hawak of course ng Minister of Defense. Itong si Zhang Yuxia ang mismong kinakatakutan at kontrolado ang military ng China. Kaya ngayong September 3 of September ay merong mangyayaring military parade sa China, which is meron daw mangyayaring napakalaking diyan, milestone daw yan. Merong mangyayaring pinakamalaking pangyayari dahil nga nagbabanta na itong si Zhang Yuxia na merong gagawin ang military kontra sa faksyon, sa mga loyalista na military rin. At kanilang patarsikin na itong si Xi Jinping dahil sobrang pagpapahirap sa mamamayan sa China dahil sa kanyang mga pulisiya na sobrang makakomunista. Ito pa lang si Zhang Yuxia ay mga reformist. Kaya pala kontra nila ang kung reformist yan na totoo, ay mangyayari sa China ay magiging parang Taiwan, parang magiging pro-democratic. Pagkatapos niyang national parade sa September 3, yan malalaman natin ang kapalaran ni Xi Jinping, dahil yan daw ang huling araw ni Xi Jinping ayon sa mga military sa China. Ayon ito sa mga China Insider. Kaya ito ang video para sa mga detalye ng balitang ito, hatid sa atin ni PMC, Pinoy Mystery Channel. Mga mamayan ay nagkaisa upang patalsikin ang isang lider na nagdala ng hirap at gutom sa kanila. China, isang bansang puno ng kasaysayan, kultura at kalakasan. Subalit sa likod ng bawat ngiti at tagumpay, may mga lihim na nagkukubli. Sa pagkakataong ito, ating tutuklasin ang kwento ng isang bansang may kaguluhan, ang China at ang kanilang pinuno, si Xi Jinping. Paano kaya magkakaisa ang mga mamamayan upang patalsikin siya? Handa na ba kayo? At magsisimula na tayo. Sa bawat sulok ng China, mararamdaman mo ang higpit ng kontrol ng gobyerno dahil ito ay isang komunistang bansa. Ang mga balita ay sinusuri, ang mga opinyon ay pinipigilan. Isang ordinaryong mamamayan ay palihim na nagbabasa ng mga pinagpapawal na aklat patungkol sa demokrasya. Isang gabi nakita siya ng isang surveillance camera. Siya ba'y mahuhuli? Makakalaya pa kaya siya? Samantala, sa gitna ng palasyo ng kapangyarihan, ang ekonomiya ng China ay unti-unting bumabagsak. Ang mga dating malalaking kumpanya ay nagsasara. Ang mga manggagawi nagugutom. Si Mei Ling, isang ina na may 2 anak, ay nawalan ng trabaho. Paano niya papakainin ang kanyang pamilya? Isang araw, natuklasan niya ang isang lihim na organisasyon na naglalayong patalsikin si Xi Jinping. Sasali kaya siya sa panganib na ito? Sa kabila ng mga kumpanya kontra korupsyon, patuloy pa rin ang mga katiwalian. Si Zhang Hao, isang opisyal na tumalikod sa korupsyon, ay may dalang mga dokumento na maaaring magpabagsak sa ilang mataas na opisyal, kasama na si Xi Jinping. Ito mga kababayan, akala natin sa komunista ay walang mga scammer dyan. Natuklasan ngayon na yung anak pala ni Xi Jinping sa isang artista ay naninirahan pala sa Amerika. At nitong nakaraang linggo lang ay mayroong kasong reckless driving, which is nabangga niya yung isang Rolls Royce, pero yung kanyang kotse naman pala ay grabe din pala, ang mahal-mahal. $1 million ang halaga ng kotse ng anak ni Xi Jinping doon sa Amerika na babae. Kaya nakikita din ang lifestyle nito ay mayroong mansyon sa isang napakagandang lugar sa Amerika. Kaya namumuhay na parang prinsesa, parang reyna ang anak ni Xi Jinping sa Amerika. Ito ngayon ang mga viral video sa Amerika.
Sana magawan ko ito ng video bukas. Yung anak ni Xi Jinping na nag-viral ngayon dahil nga sa natuklasan na grabe no, kinasuhan pero hindi nakulong. And then pinadalhan pa yung mga pulis sa Amerika ba yun o sa Australia, pinadalhan ng $2 million para pasasalamat na hindi ikinulong yung kanilang anak. Pero hindi sinabi na si Xi Jinping, pero ayon sa mga balita ay anak daw yun ni Xi Jinping ng China. Kaya itong si Xi Jinping ay mayroon ding korupsyon ito. Kasi bakit nagkaroon ng mansyon yung kanyang anak sa Amerika? At ang mga damit lahat ay signature mamahalin lahat. Grabe, naghirap yung mga tao sa China, naging komunista. Pero yung pala, ang kanilang presidente ay nagpapayaman lang pala, pati anak ay mayroong mansyon na sarili, mayroong bodyguard, napakarami, mga sasakyan, mamahalin. Grabe no? Kung may korupsyon sa Pilipinas, mas grabe pala sa China mangkorap itong mga presidente ng Communist Party. Kaya ang mga tao ngayon ay handa nang mag-alsa. So ngayong September 3, sa atin ay September 23 ay meron ding mangyayari yung trial ni Digong sa The Hague. Pero sa China ay meron ding malaking pangyayari. September 3 ay papaributan daw ang Beijing ng mga sundalo ni Zhang Yuxia para tapusin na itong si Xi Jinping. Kapag dumalo daw sa parade si Xi Jinping, ay diyan nahuhusgahan ng grupo ni Zhang Yuxia, ang Defense Minister ng China. Okay, balik tayo dito sa ating kaibigang Pinoy Mystery Channel. Ngunit siya'y tinutugis. Makakatakas ba siya at may papasa ang mga ebidensya sa tamang kamay? Sa mga rehiyon tulad ng Xinjiang at Tibet, ang mga tao ay pinahihirapan at tinatakot. Isang Uyghur Muslim ay nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa brutalidad ng pamahalaan. Ngunit siya'y hindi susuko. May plano siya na ilabas ang katotohanan sa buong mundo. Ngunit ang tanong ay, magtatagumpay kaya siya sa bandang huli? Habang nagdurusa ang mga tao, ang kalikasan ay hindi rin nakakaligtas. Ang polusyon ay nagdudulot ng sakit at kamatayan. Si Chen, isang environmental activist, ay naglunsad ng isang malawakang protesta laban sa gobyerno. Ngunit sa bawat hakbang niya, siya'y binabantaan. Makakatulong kaya ang kanyang sakripisyo upang mabago ang kanyang kalagayan? Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mamamayan ng China ay nagsisimulang magkaisa. Mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga intelektual, lahat ay sumisigaw ng pagbabago. Katulad ni Li Wei, Mei Ling, Zhang Hao, Amina at Chen ay nagsasanib puwersa ang bawat sektor na kinabibilangan nila upang itulak ang kanilang advokasya. Ngunit paano sila magsisimula ng isang revolusyon at ano ang magiging tugon ng gobyerno sa kanila? Ito ang sagot diyan. Ang revolusyon na yan ay pangungunahan yan ng elite military na grupo ng Defense Minister na sinabi ko kanina, si Zhang Yuxia. Zhang Yuxia yung pangalan. Yan yung pangalan na kinakatakutan ni Xi Jinping dahil nasa 60% of the Chinese Army or the PLA, People's Liberation Army, 60% niyan ay kontrolado nitong Defense Minister na si Zhang Yuxia. Kaya takot diyan si Xi Jinping. Noong nachismis nga na kinidnap yan, ay yan yung panahon na nagkudita sa China. Hindi lang sinabi yun yung panahon na nagkudita sa China at sinara ang Beijing. Sarado sa lahat. Walang pwedeng mag-broadcast, bawal mag-video. Napalibutan pala ng military yung panahon na yun, kaya nawawala si Xi Jinping ng 1 linggo. Dahil warning na ito, naka-warning na pala ito si Xi Jinping sa Defense Minister. Kaya ngayong September 3 ang pinaka-importanting araw sa buhay ni Xi Jinping dahil diyan daw patalsikin si Xi Jinping
yung araw na yan. Alright, so balik tayo dito sa video courtesy ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel. Noong panahon ni Mao Zedong, ang mga mamamayan ay nagkaisa upang patalsikin ang isang lider na nagdala ng hirap at gutom sa kanila. Ang kanilang tapang at determinasyon ang nagbunsad ng bagong yugto sa kasaysayan ng China. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, ang tanong ay, mauulit kaya ang kasaysayan? Magtatagumpay ba ang mga mamamayan sa kanilang layunin at magkakaroon kaya ng revolusyon upang patalsikin si Xi Jinping? Ang kwentong ilustrasyon na ito ay sumasalamin sa totoong nangyayari sa China ngayon dahil napakaraming mga problema ang kinakaharap ng mga Chino. Una, ang mahigpit na kontrol at kawalan ng kalayaan. Pangalawa, ang ekonomikong krisis. Pangatlo, korupsyon sa pamahalaan. At pang-apat, ang paglabag sa karapatang pantao ng mga Chino. Gayon din ang mga isyong pangkapaligiran. Kaya naman, katulad ng nangyari sa panahon ni Mao Zedong, ito ang mga estratehiya upang mapatalsik sa pwesto si Xi Jinping. Una ay ang pagkakaisa at pagmumulat. Pangalawa, ang pagsasagawa ng malawakang protesta. Pangatlo, pagpapalakas ng international na suporta. At pang-apat, ang pagsulong ng reformang politikal na magbabago sa komunistang patakaran na ito ay maging demokratiko katulad ng Hong Kong at Taiwan. Ngunit ang tanong ay, magiging posible kaya ito sa bansang China? So maging posible nga ba ito? Na baka posible, hindi ito imposible dahil sa sinabi ko na kanina na 60% of the military elite militar ng China ay kontrolado ng Defense Minister na si Zhang Youxia. Si Zhang Youxia ang kinakatakutan ni Xi Jinping dahil anytime ay papalibutan ka agad ng Beijing ng tangke de gera. Ngayong parade sa September 3, national parade yan ng commemoration nila noong World War II nang masakop sila ng Japan. Ito yung parang Independence Day nila, September 3, at sabi nila ng grupo ni Zhang Youxia na diyan nila malalaman kung manatili pa si Xi Jinping o hindi kasi nga suportado ng taong bayan ang kilos nitong grupo ni Zhang Youxia dahil reformist pala ito, reformist. Pero hindi natin alam kung anong klaseng reformist. Kung reformist ba na panig sa komunista o reformist na demokratiko. Katulad sa Taiwan, di ba, mga reformist yung naghawak ngayon sa Taiwan. Kung magiging parang Taiwan na yan, edi okay na, di ba, democratic na sila. At wala na yung mga komunista na yan. At wala nang maaapi na mga tao sa China, di ba? Kasi sa communism, yung kanilang gobyerno ang yumayaman . Tapos yung manggagawa ay fix lang yung income, kawawa naman, mga kababayan. So eto, atin na panoorin ang short clip tungkol kay Zhang Youxia. And Zhang Youxia to take command of the military. This wasn't a suggestion, it was a political ultimatum. Meanwhile, outside the party walls, society is cracking. Jiangsu's local uprisings, quiet but sweeping changes in military leadership, an economy in free fall, and a public that has lost its fear. Xi, though weakened, still clings to all three of his power bases. He will not step down unless forced. And the only man capable of forcing him is Zhang Youxia. Ayan, so ito yan si Zhang Youxia. If, on September 3rd, Xi appears at the military parade, it will mark the collapse of any attempt at a leadership transition. There will be only one chance. Act or history will choose someone else. Ayan, so ito nga, ang September 23, September 3, National Parade ng China, yun yung pagpaparada ng lahat ng makabagong nila, mga missiles, mga nuclear warheads, mga tangke de gera, ipaparada yun lahat, yung makabagong armas, kasi military parade yan. At si Xi Jinping ang mangunguna diyan. Ngayon, ang parada na yan ay napalibutan na yan ng kasundaluhan na kontra sa kanya na sakop nitong National Defense Minister na si Zhang Youxia. At sabi ni Zhang Youxia ay diyan nila malalaman. Diyan na sila magdesisyon kapag darating ang maraming tao, ang taong bayan,
ang lahat ng Chinese kapag darating doon sa lugar ng parada at kapag ang mga tao ay talagang gusto ng revolusyon, mag-alsa na, well, suportado yan ng grupo ni Zhang Yuxia. At yan na yung panahon na tapusin na nila ang kapangyarihan ni Xi Jinping, ang pagiging presidente. So yung araw yun na yun mismo, yun ang pinaka-remarkable na araw sa history of China sa pagpatalsik kay Xi Jinping. Kaya abangan natin yung September 3 kung anong mangyari. Sa atin naman ay September 23 sa dahig ay inaabangan din natin. Susunod-sunod presidente sa China, patalsikin, digong sa dahig, at magkaroon ng trial. Kaya napakahalagang mga numero yan. September 3 at September 23. Alright, mga Golden Boy, mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito tungkol sa itong papalapit na araw na mawala na pala yan si Xi Jinping wala nang problema, di ba? Ano sa palagay niyo? Maganda bang palitan kaagad nung si Xi Jinping ng mga reformist? Maganda kaya ang papalit sa kanya na gobyerno? Pag-i-comment sa ating comment section down below, at sa aking mga bagong bisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, maraming salamat at ingat ang lahat.